Alam mo, sa maraming taon kong paglalakad sa mundong ito, pagmamasid sa mga tao at sa kanilang asal, may isang malalim akong napagtanto. Ang talino ay hindi nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay, sa pagtrato mo sa kapwa, at sa kung gaano ka kahusay matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Pero heto ang twist, may ilang tiyak at hindi mapagkakaila na palatandaan, 6 upang maging eksakto, na nagpapakita kung ang isang tao ay, sa totoo lang, kulang sa karunungan. Bago ka pa man umiling o mapatawa sa listahang ito, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Ang pagtukoy sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa paghusga sa iba. Ito ay para sa pagmumuni-muni, paglago at oo upang maiwasan natin ang parehong pagkakamali sa sarili nating buhay. Ito rin ay tungkol sa pagtulong sa mga taong maaaring hindi nila namamalayang nakakulong na sila sa siklo ng sarili nilang kahangalan. Kaya samahan mo ako sa paglalakbay ng pagtuklas. Sama-sama nating alamin ang 6 na hindi mapag-aalinlanganang palatandaan ng isang taong mangmang. Bawat isa ay may dalang aral, kuwento at salamin para pagmasdan natin ang ating sarili. Dahil ang daan patungo sa karunungan ay palaging nagsisimula sa kamalayan. Handa ka na bang tahakin ang landas na ito kasama ko? Tara, simulan na natin. Unang palatandaan, saradong isipan. Ang saradong isipan ay parang kuta ng kamangmangan. Itinayo, pader sa pader, gamit ang takot, kayabangan at katigasan ng ulo. Ang mga taong ganito ay hindi lang tumatanggi sa mga bagong ideya, kundi hinaharangan din ang sariling landas tungo sa pag-unlad. Namumuhay sila sa isang kahon ng paniniwala kung saan kailangang lahat ay ayon sa kanilang nakasanayang paraan, at anumang kakaiba ay itinuturing na banta. Madalas, ang ipinapakitang kumpiyansa nila ay panlabas lamang, dahil ang tunay na kumpiyansa ay nanggagaling sa pagkaalam na hindi mo kayang malaman ang lahat. Halimbawa si Mark, isang manager ng departamento sa kumpanyang dati kong pinagtatrabahuhan. Matigas ang paniniwala ni Mark na ang lumang paraan ng pagtatrabaho ang siyang pinakamabisa, kahit pa malinaw ang mga palatandaang napag-iiwanan na ng ibang kakompetensya ang kanyang team. Isang araw iminungkahi ng mas batang empleyado ang paggamit ng makabagong project management software para mapabuti ang trabaho. Agad itong tinanggihan ni Mark at sinabing, ganitong paraan na natin ito ginagawa sa loob ng 10 taon at ayos naman. Dahil dito, habang ang ibang team ay patuloy sa pag-unlad, ang grupo ni Mark ay nahirapan. Dala ng luma at hindi epektibong proseso, pababang performance at kawalan ng pagbabago. Sa halip na aminin ang problema, sinisi ni Mark ang kanyang staff, ang merkado at maging ang malas. Ngunit ni minsan ay hindi niya pinagdudahan ang sarili niyang pananaw. Ang saradong isipan ay hindi lang hadlang sa bagong kaalaman. Nakakasira rin ito sa pag-unlad ng mga taong nasa paligid nito. Ang matatalinong tao sa kabilang banda ay hindi natatakot amining may mga bagay pa silang hindi alam. Palagi silang bukas sa pagkatuto. Paalala ng pilosopiyang Stoic, ang karunungan ay hindi tungkol sa pagiging palaging tama, kundi sa kakayahang magbago at umunlad. Kung napapansin mong may ganitong ugali ka o ng isang kasamahan mo sa trabaho, tandaan, ang pagtanggap sa pagbabago ay hindi lamang susi sa sariling pag-unlad. Ito rin ay daan sa mas masigla at epektibong lugar ng trabaho. Magkaroon ng lakas ng loob upang sabihing, nagkamali ako at nais kong matuto. Dahil tanging sa pagbagsak ng pader ng katigasan ng ulo, maaring lumago ang tunay na karunungan. Ikalawang palatandaan, laging nagsisisi sa iba
Ang mga taong mangmang ay dalubhasa sa pagbibigay ng dahilan. Para sa kanila, wala silang kasalanan kahit kailan. Bumagsak ang proyekto, masyadong mahirap ang merkado. Hindi na-promote, may kinikilingan ng boss. Pero sa kaibuturan natin, alam nating lahat. Ang pagsisisi sa iba ay isang panangga, isang paraan upang takasan ang katotohanan. Ngunit ang pananggang iyon ay nagiging kulungan rin, humahadlang sa kanilang tunay na pag-unlad. Halimbawa si Lisa, isang event organizer na nakatrabaho ko noon. Siya ang in charge sa pagplano ng isang malaking komperensya. Nang hindi ito naging matagumpay dahil sa kakulangan ng mga dumalo, agad niyang sinisi ang marketing team sa hindi raw sapat na promosyon. Ngunit matapos imbestigahan, lumabas na si Lisa pala ang hindi nakapagpadala ng detalye ng event sa tamang oras, kaya na-delay ang buong marketing campaign. Kahit ganoon, patuloy pa rin siyang nanisi at ayaw tanggapin ang sarili niyang pagkukulang. Ang naging resulta, nawalan ng tiwala sa kanya ang mga kasamahan niya at kalaunan ay nagbitiw siya sa kanyang posisyon. Ang pananagutan, bagamat mabigat, ay daan tungo sa paglago. Ang matatalinong tao ay inaamin ang kanilang mga pagkakamali, hindi dahil gusto nilang mapuna, kundi dahil naiintindihan nilang sa katotohanan nagmumula ang pagkakataong umunlad. Pinaalala sa atin ng pilosopiyang Stoic na ang paghawak sa buhay ay nagsisimula sa paghawak ng pananagutan. Kung napapansin mong madalas mong sinisisi ang iba, huminto sandali at itanong sa sarili, ginawa ko na ba ang lahat ng aking makakaya? Mayroon ba akong dapat ginawa ng iba? Ang pagsisi sa iba ay hindi magbabago sa naging resulta, pero ang pagtanggap ng pananagutan ay kayang baguhin ka. Ang matatalinong tao ay hindi iniiwasan ang kanilang pagkakamali. Natututo sila, umuunlad, at nagpapatuloy. At kaya mo rin. Piliin ang landas ng katotohanan, pagbabago, at kadakilaan. Ikatlong palatandaan, kayabangan sa halip na kababaang loob. Naranasan mo na bang makasalamuha ang isang taong palaging gustong patunayan na siya ang pinakamatalino sa silid? Iyan ang ikatlong palatandaan ng isang taong mangmang, kayabangan. Ang kayabangan ay hindi lang maskara ng kawalan ng tiwala sa sarili. Ito rin ang pinakamalaking hadlang sa pagunlad at karunungan. Ang tunay na matatalino ay mas nakikinig kaysa nagsasalita dahil nauunawaan nilang ang pagkatuto ay habang buhay na proseso. Halimbawa si Michael, isang manager sa isang malaking kumpanya. Sa bawat pagpupulong, palagi siyang nangingibabaw sa usapan, pinipigil ang kanyang mga kasamahan at nilalait pa ang kanilang mga ideya. Isang beses, nang bumagsak ang isang proyekto ng kumpanya, sinisi niya ang buong team sa hindi raw nila pagkakaintindi sa kanyang brilliant na mga ideya. Pero sa totoo lang, ang kanyang kayabangan at kawalang kakayahang makinig ang mismong dahilan kung bakit pumalpak ang proyekto. Nang hilingin ng kanyang boss na siya ay magmuni-muni, wala siyang naibigay na makatuwirang paliwanag dahil bulag na siya sa katotohanan dulot ng kanyang kayabangan. Ang kababaang loob sa kabilang banda ay hindi nangangahulugang minamaliit mo ang sarili, kundi inuuna mong hindi ang sarili mo. Pinahahalagahan nito ang pagkatuto at pagtutulungan higit pa sa pagiging tama. Pinaalala ng pilosopiyang Stoic na ang karunungan ay dumarating lamang kapag bukas tayo sa bagong pananaw, kapag kaya nating sabihing, nagkamali ako at handang matuto mula rito. Kung minsan ay nahuhuli mong mayabang ka sa isang sitwasyon, huminto at itanong, hinahanap ko ba ang papuri o tunay ba akong gustong matuto? Ang karunungan ay hindi nasusukat sa pagpapaliit sa iba, kundi sa kakayahang magpalakas ng loob ng iba. Ang tunay na matalino ay hinahayaan ang kababaang loob ang gumabay sa kanila.
dahil alam nilang ang tunay na talino ay lumilitaw kapag tumahimik na ang ingay ng kayabangan. At ikaw, maari mong piliin na maging ganoong klaseng matalinong tao. Ika-4 na palatandaan, kawalan ng empatiya. Ang kawalan ng empatiya ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng kamangmangan. Ipinapakita nito ang kakulangan sa kakayahang ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba, maunawaan ang kanilang nararamdaman, o maintindihan ang pinagdaraanan nila. Kung walang empatiya, ang isang tao ay namumuhay ng hiwalay, walang koneksyon sa makabuluhang ugnayan, at madalas nakasasakit ng kapwa nang hindi man lang namamalayan. Hindi lang nito sinisira ang relasyon sa iba, kundi pinabababaw rin ang karakter ng isang tao. Hayaan mong ikwento ko si Paul, isang dating katrabaho. Palagi siyang nagrereklamo tungkol sa pagkaantala ng mga proyekto, pero ni minsan ay hindi niya sinubukang unawain ang mga dahilan sa likod nito. Minsan isang katrabaho na si Susan ang hindi nakatapos ng deadline dahil may malubhang karamdaman ang kanyang anak. Sa halip na intindihin, lantaran siyang pinuna ni Paul sa harap ng buong team. Hindi mahalaga kay Paul ang pinagdadaanan ni Susan. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang resulta na gusto niyang makita. Makalipas ang 1 taon, si Paul naman ang nakaranas ng mahirap na sitwasyon. Nag-alaga siya ng kanyang inang may karamdaman. Doon niya lang naunawaan kung paanong ang kanyang mga mapanuring salita noon ay nakasakit sa iba. Ang kakulangan sa empatiya ay hindi lang nagpapakita ng pagiging malamig. Pinipiringan din nito ang tao mula sa mga pagkakataong matuto at lumago sa pamamagitan ng koneksyon sa iba. Itinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic na ang tunay na karunungan ay hindi nanggagaling sa pag-alam ng lahat, kundi sa malalim at makataong pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang mga taong kulang sa empatiya ay hindi lamang nabibigo sa pagpapayaman ng kanilang espiritu, kundi iniiwan din ang kanilang sarili sa kalungkutan at pagkakahiwalay. Tandaan, ang empatiya ay hindi kahinaan. Ito ang tulay tungo sa karunungan at tunay na pagkatao. Kapag naglaan ka ng oras upang makinig ng may pag-unawa, hindi mo lang tinutulungan ang iba. Natututo ka rin ng mahahalagang aral para sa sarili mo. Ang pusong marunong umunawa ay nagpapayaman ng mundo mo at tinutulungan kang harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may kababaang loob at pagkakaunawa. Kung nararamdaman mong minsan ay kulang ka sa empatiya, magsimula sa simpleng pakikinig ng walang paghusga. Iyon ang unang hakbang sa pagbubukas ng iyong puso't isipan. Isang hakbang palapit sa tunay na karunungan. 5 palatandaan, takot sa pagbabago. Ang comfort zone ay tila isang komportabling lugar, pero isa rin itong kulungan. Ang mga taong takot sa pagbabago ay kapit na kapit sa lumang gawi, kahit na wala na itong silbi. Para silang mga batang takot sa dilim, nag-aatubiling lumabas sa mundong pamilyar sa kanila. Ngunit mga kaibigan, ang buhay ay parang ilog. Patuloy itong dumadaloy, lumiliko at nagbabago. Ang matatalino ay natututo kung paano sumabay sa agos, habang ang mga mangmang ay pilit na hinahawakang parang tubig ang buhay, na sa bandang huli ay dumudulas lang sa kanilang mga palad. Halimbawa si Michael, isang lalaking buong buhay ay nanirahan sa isang maliit na barangay. Kilala niya ang bawat kanto, bawat mukha sa komunidad. Nang hikayatin siya ng kanyang mga anak na lumipat sa bagong lugar para sa mas magagandang oportunidad, tumanggi siya. "Saan pa ako pupunta? Kilala ko na lahat dito," sabi niya. Pero unti-unting nagbago ang paligid. Lumipat na ang mga dating kaibigan. Nagsara ang mga pamilyar na tindahan. Dito na-realize ni Michael na kahit tinanggihan niya ang pagbabago,
ang mundo sa paligid niya ay patuloy na umuusad. Sa huli, napagpasyahan niyang lumipat na rin mas malapit sa kanyang mga anak. Doon niya lamang natuklasan na ang bagong kapaligiran ay hindi lang nagdala ng kaginhawaan, kundi nagbukas din ng mga oportunidad na hindi niya naisip. Ang takot sa pagbabago ay hindi lang naglalagay sa atin sa ligtas na lugar. Pinipigilan din tayo nitong tuklasin ang mas malawak na posibilidad. Itinuturo sa atin ang pilosopiyang Stoic na ang pagbabago ay bahagi ng buhay at tanging sa bukas na puso natin ito maaaring yakapin upang tunay tayong mabuhay. Kung nararamdaman mong iniiwasan mo ang pagbabago, itanong mo sa sarili, ano ang pinakamasamang maaaring mangyari? At ano ang pinakamagandang maaaring mangyari? Hindi humihinto ang buhay. At kung hindi ka matutong sumabay sa agos, maiiwan ka. Tandaan, ang pagbabago ay hakbang patungo sa paglago. Habang ang pagtutol dito ay nagpapaiwan sa iyo sa takot at pagkakakulong sa dati. Ika-6 na palatandaan, mas mahilig magsalita kaysa makinig. May kakilala ka bang kamag-anak na laging inaakala na alam na niya ang lahat? Siya ang palaging bida sa usapan, hindi marunong makinig, at palaging ini-interrupt ang iba. Ito ay malinaw na tanda ng isang taong mas pinipiling magsalita kaysa makinig. Isang tanda ng kamangmangan. Gustong-gusto nilang marinig ang sarili nilang boses, kadalasang hindi pinapansin ang opinyon ng iba. Hindi lang ito nagdudulot ng tensyon, kundi sumisira rin sa relasyon, lalo na sa loob ng pamilya. Hayaan mong ikwento ko si John, isang ama na nakilala ko noon. Tuwing hapunan, si John ang palaging nagsasalita. Gusto sanang magkwento ng kanyang mga anak tungkol sa kanilang araw sa paaralan. Pero palagi silang napuputol ni John sa gitna ng kanilang kwento para ikwento ang mga sarili niyang magagandang karanasan. Kapag may mungkahi ang kanyang asawa para mapabuti ang kalagayan ng pamilya, lalo na sa pananalapi, agad niya itong tinatanggihan. Para sa kanya, palaging siya ang tama. Siya lang ang dapat masunod. Ang masakit dito, hindi alam ni John kung gaano kasakit sa damdamin ng kanyang pamilya ang kanyang ugali. Dahil sa kakulangan niya sa pakikinig, unti-unting lumalalim ang distansya sa pagitan nila. Naramdaman ng kanyang pamilya na hindi sila pinapakinggan ni pinahahalagahan. Ang pakikinig ay hindi basta tahimik na pag-upo. Isa itong aktibong kasanayan na nangangailangan ng tunay na atensyon at respeto sa damdamin ng iba. Ayon sa pilosopiyang Stoic, ang pakikinig ay daan patungo sa pagkatuto at karunungan. Sa katahimikan, doon natin tunay na nauunawaan ang mas malalim na mga bagay. Sa kabilang banda, ang pagsasalita ng walang pakikinig ay tulad ng pagtatanim sa tuyong lupa. Walang tutubo, walang bunga. Kung nakita mo ang sarili mo sa kwento ni John, ngayon ang tamang oras para magbago. Sa susunod na magsalita ang iyong anak o asawa, huminto ka muna at makinig. Huwag lang maghintay ng iyong turn para magsalita. Subukang unawain. Sa paggawa nito, hindi mo lang pinapabuti ang ugnayan sa iyong pamilya, kundi lumilikha ka rin ng isang tahanang puno ng pag-ibig at respeto. Tandaan, ang matalino ay nakikinig. Ang mangmang, puro salita lang. Ngayon, nadaanan na natin ang 6 na palatandaan ng isang taong mangmang. Pero bago ka pa mag-click palayo at isipin, ako ba ay hangal? Sandali lang. Ang totoo, tayong lahat ay minsan nang nagpakita ng isa o higit pa sa mga ugaling ito. Maaring naging arogante tayo, kinapitan ang comfort zone, o aminin na natin, nagsalita ng sobra ng hindi talaga nakikinig. Ang mahalagang aral dito, ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi para sa pamumuna, kundi para sa pagpapabuti. Itinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic
na ang karunungan ay hindi nagmumula sa pagiging laging tama, kundi sa patuloy na pagkatuto, pag-amin sa mga pagkakamali at kagustuhang magbago. Ang bawat kamangmangan ay isang gintong oportunidad upang maging mas matalino. Kaya kung naramdaman mong may koneksyon ka sa alinman sa mga ito, ituring mo itong paanyaya sa pagbabago. Lumabas sa comfort zone mo, makinig ng mas mabuti, itigil ang pagbibintang, at yakapin ang pagbabago.